Hi kids! Hi, Kuya Eric! Kamusta ba? Teka, ano yun? Wala ba kayo naamoy na parang nasusunog? Naglalaro po sila ng apoy, Kuya Eric. Naku, alam po namin to, Kuya Eric, na nakakalat. Sinubukan lang po namin kung pwede pang gamitin kasi sayang naman po kung itatapon. Ako, delikado yung ginagawa ninyo. Baka kayo mapaso. Dapat din yung ginagawa yan. Ang mas worst, baka magkasunog pa. Ang nabasa ko nga po, Kuya Eric, isa sa mga cause po ng pagkakaroon ng sunog ay ang paglalaro po ng lighter, ng posporo ng mga bata. Tama ka. At kapag hindi nga natin ito napigilan, matinding paso ang maidudulot nito. Di ba pinag-aralan natin noon yung iba't ibang degree burns? Opo, Kuya Eric, kaya nakakatakot po talagang mapaso kaya ay masunog. Dapat yung pinag-aralan natin noon ay ikatuto na natin ngayon. Lagi tayong mag-iingat, lalo na't alam nating maaaring magdulot yun sa atin ng kapahamakan. Kung sabi nga sa aklat ng unang Juan 5:18, basahin natin. Nalalaman natin na ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Datapwat ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. Kung mag-iingat tayo sa ating mga sarili, ay iingatan din tayo ng Diyos. At yan ang ating verse of the day. Mabuti pa kids, para mas maunawaan ninyo ang sinasabi ko kanina tungkol sa burn injury at ma-refresh kayo sa pinag-aralan na natin noon, yan ang ating pag-aralan sa araw na ito. Abangan nyo yan maya-maya lang sa pagbabalik ng KNC Show! I'm Sid Kapulin reporting news from around the world. March is Fire Prevention Month in the Philippines. The Bureau of Fire Protection stresses out that vigilance and precaution remain the best means for fire prevention. According to BFP CARS, a total of 233 structural and 290 non-structural, mostly forest, grass, and rubbish fire nationwide was reported from January 2016 to February 2017. The BFP has issued a few useful tips to prevent fire. Matches, flammable liquids, lighters, and other combustible materials should be properly stored to keep away from children. Candles or lighted mosquito coils should never be left unattended and should be placed away from curtains, paper, and other materials that easily catch on fire. The observance of Fire Prevention Month is by virtue of Proclamation Number 115A, signed by then-President Ferdinand Marcos in 1966 to provide education and awareness to lessen the incidence of fire in the country. Until next time, I'm Sid Kapulin reporting news from around the world. Hi kids! Summer na, no? At talagang ramdam mo na ang init kahit saan. At kasabay din yan ay ang pagkakaroon ng sunog kahit saan. Napanood ko nga sa balita, bago pa man pumasok ang buwan ng Marso, marami nang nangyaring sunog ang narecord ng BFP o ng Bureau of Fire Protection. Kaya nga ang buwan ng Marso ay ginawa ring Fire Prevention Month. Kaya ingat tayong mga bata ha! Pero ano kayang project ang pwede natin gawin ngayon? Nung nakaraan ay firefighter hat. At may box tayo ngayon dito. Ngayon naman ay gagawa tayo ng fire truck. Ayain natin ang maliit nating kapatid at isalin natin sa gagawin nating project at tsak mag-e-enjoy yun. O ano kids? Mag-start na tayo mag-recycle. Ito pa ang kailangan nating materials. Cartolina, color paper, glue, at scissors. Makinig at manood mabuti.
at ihanda ng mga gamit para makapagsimula na tayo. Una, balutan natin ang box gamit ang kartolina. Sukatin ang bawat side ng box sa kartolina. Gupitin na ito. Idikit ang kartolina sa box. Tiyaking nakalapat ng mabuti ang kartolina para hindi magkaroon ng space kapag dinikit ito. Sunod, gumupit ng mga detalye ng fire truck gamit ang mga color paper, tulad ng hagdan, ilaw at mga gulong. Idikit ang mga ito sa box. O ayan kids, isang fire truck inspired box organizer. Madali lang gawin, di ba? At pwede rin tayong gumawa ng design na gusto natin. Kids, isa sa mga paalala namin sa inyo ay maging masinop tayo sa gamit natin, lalo na sa panahon natin ngayon na uso ang sunog. Kung loloobin ng Diyos, magkita-kita ulit tayo mga bata at sanayin natin ang ating kaalaman dito lang sa Kids Craft. Hi po, Tito Ian. Hi, kumusta kayo? Okay lang po. May iba't ibang uri po ba ng burn? Ano-ano po ito? Oo, meron. May first degree burn, second degree burn, tsaka third degree burn. Kunyari may sunburn ka lang, yung kunyari nag-beach ka, yan first degree burn lang yan. Pagka naman may lumabas ng blisters, yung pasok na talaga, second degree na yan. Ang third degree yung minsan talagang kita mo na yung buto, kita mo na yung laman, third degree na yon. May fourth degree pa yung talagang halos wala na yung laman mo, yung buto mo At pagka ang burn mo ay lagpas dun sa sukat ng iyong palad, dapat siyang pumunta ka na sa ospital. Pero kung maliliit lang na gaya ng sunburn o kaya may paso ka lang na pwede pang gamutin lang yan. Pero pag lagpas na sa sukat ng palad mo, ay sa ospital na yan, dapat meron ng proper care ng mga doktor. At ang pinaka-iingatan sa burns ay yung mga nandito, sa banda rito at saka dito sa ating genitals. Yan ang pinaka-delikado. Dito, kinukonsider na pagka nasunog ka dito kasi nagkaroon ka ng burn dito, pwedeng ma-deform yung mukha mo. At pag na-deform yung mukha mo, hindi lang naman yung iintindihin mo dyan, yung deformity May psychological effect din yon kasi nasira yung mukha mo. At kinukonsider din yon na pag nasunog ka dito, tsak meron ka rin na-inhale na usok or chemical na nung nasunog yon. At yon nakakasira rin sa ating health. Yan, kasama rin yung sa kinukonsider. Pero kung napasok ka lang dito, may pasok ka dito, kahit third degree pa yan at nagamot, hindi ka naman masyadong epektado niya sa buhay mo, hindi ba? May peklat ka lang. Pero yung peklat dito o peklat sa genitals, maaring hindi ka na rin maging productive, hindi ba? At may psychological effect yon, mabigat yon. Kuya Eric, nadagdagan po yung kaalaman ko tungkol sa burn injury. Dahil po sa pinag-aralan namin ngayon, mas lalo pa po kami mag-iingat sa sunog. Mabuti kung gano'n. Kailangan talaga nating mag-ingat kasi hindi naman natin kontrolado ang pagkakaroon ng sunog Kaya huwag nating gagawing biro o laruan na ang pagmumula ng sunog. Okay? Okay, Eric! Ngayon, punta na tayo sa ating Bible story. Noong nakaraan ay natunghayan natin ang pagsasalita ng Panginoon kay Moises tungkol sa pagpapaulan ng granizo sa lupain ng Ehipto. Kaya po nagpaulan ng Panginoon ng granizo dahil patuloy pa rin po ang pagmamatigas ni Faraon. At
Ito pa ang sumunod na nangyari. Basahin na natin sa aklat ng Exodo 9:23 hanggang 35. At iniunat ni Moises ang kanyang tungkod sa dakong langit. At ang Panginooy nagsugo ng kulog at granizo. At may apoy na lumagpak sa lupa. At ang Panginooy nagpaulan ng granizo sa lupain ng Ehipto. Sa gayoy nagkaroon ng granizo at apoy na nagniningning sa granizo. At napakalakas na kailan may hindi nagkaroon sa buong lupain ng Ehipto mula nang maging bansa. At sinalot ng granizo ang buong lupain ng Ehipto, ang lahat na nasa parang, maging tao at maging hayop. At sinalot ng granizo ang lahat ng halaman sa parang, at binali ang lahat ng punong kahoy sa parang, sa lupain lamang ng Gosen na kinaroroonan ng mga anak ni Israel, hindi nagkaroon ng granizo. At si Faraon ay nagsugo at ipinatawag si Moises at si Aaron at sinabi sa kanila, "Ako'y nagkasala ngayon. Ang Panginooy matuwid. At ako at ang aking bayan ay masama. Dalanginan ninyo ang Panginoon sapagkat nagkaroon na ng sukat na malalakas na kulog at granizo. At kayo'y aking payayaunin. At di ko na kayo bibinbinin. Pagkalabas ko sa bayan, ay aking ilalahad ang aking mga kamay sa Panginoon. At ang mga kulog ay titigil. At hindi na magkakaroon pa ng anumang granizo, upang iyong maalaman na ang lupa'y sa Panginoon. Ngunit tungkol sa iyo at sa iyong mga lingkod, ay nalalaman ko na di pa kayo matatakot sa Panginoong Diyos." At ang lino at ang sebada ay nasaktan, sapagkat ang sebada ay nag-uuhay na at ang lino ay namumulaklak na. Datapwat ang trigo at ang espelta ay hindi nasaktan, sapagkat hindi pa tumutubo. At si Moises ay lumabas sa bayan na galing kay Faraon, at inilahad ang kanyang mga kamay sa Panginoon. At ang mga kulog at ang granizo ay tumigil, at ang ulan ay di na lumagpak sa lupa. At nang makita ni Faraon na ang ulan at ang granizo at ang mga kulog ay tumigil, ay lalong nagkasala pa, at nagmatigas ang kanyang puso, siya at ang kanyang mga lingkod. At ang puso ni Faraoy nagmatigas, at hindi niya pinayaon ang mga anak ni Israel, gaya ng sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. Kahit na matindi ang salot na sumapit sa lupain ng Ehipto, ay hindi pa rin pinayaon ni Faraon ang mga anak ni Israel, at siya ay patuloy na nagmatigas gaya ng sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. Ano pong sumunod na nangyari nang umulan ng granizo sa lupain ng Ehipto? May sumunod pa po bang salot? Iyan naman ang ating matutunghayan sa susunod kung loloobin ng Panginoon. Kaya't huwag kayong absent sa panonood ng Bible story. Laging tandaan, maging maingat ngayong Fire Prevention Month. At eksakto ang sabi ng Biblia sa aklat ng Ecclesiastes 3:6. Basahin natin. Panahon ng paghanap at panahon ng pagkawala, panahon ng pag-iingat at panahon ng pagtatapon. Sana ay marami kayong natutunan tungkol sa Fire Prevention Month. Hanggang sa muling pagkikita-kita kung loloobin ng Diyos. Ang kaligtasan mo'y mahalaga, kaya't mag-ingat
ang mabuting kalusugan, panatilihan, maiiwasan ang karamdaman, palusugin ang katawan, sa pagkilos sa tahanan, magdahan-dahan, kung maiingat at di makalat, ligtas sa kapahamakan. Ang tangi naming hangad, sa tuwin na ikaw ay ligtas. Ang kaligtasan mo'y mahalaga, kaya't mag-ingat at maging handa, nang maiwasan ang mga sakuna, laging dalangin sa Ama. Anumang bagay ang gawin, saan mang dako ang labayin, sana'y ligtas ka. Pa-pa-pa-para-pa-pa. Pa-pa-pa-para-pa-pa. Sa pasyalan at palaruan, dapat ingat lang ang kasayahan, mga tawanan, mawawala sa isang iglap lang. Ang tangi naming hangad, sa tuwin na ikaw ay ligtas. Ang kaligtasan mo'y mahalaga, kaya't mag-ingat at maging handa, nang maiwasan ang mga sakuna, laging dalangin sa Ama. Anumang bagay ang gawin, saan mang dako ang labayin, sana'y ligtas ka. Sana'y ligtas ka. Ang kaligtasan mo'y mahalaga, kaya't mag-ingat at maging handa, nang maiwasan ang mga sakuna, laging dalangin sa Ama. Ang kaligtasan mo'y mahalaga, kaya't mag-ingat at maging handa, nang maiwasan ang mga sakuna, laging dalangin sa Ama. Anumang bagay ang gawin, saan mang dako ang labayin, sana'y ligtas ka. Pa-pa-pa-para-pa-pa. Pa-pa-pa-para-pa-pa. Hanggang dito mga bata, sa susunod kung loloobin ng Panginoon, ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! KNC Show, noticias suaves.